I'm Clara Celdran, and this is our story. Glenn Salagoste was first diagnosed with leukemia when he was just 2 years old. Despite his condition, he remains positive and determined that someday he will battle out the disease and go back to living a normal life. Iisip ko na lang yung positive na sinasabi ng mga classmates ko, yung teachers ko, yung grade school, yung high school, yung mami ko, yung mga alam ko. Ako si Glenn Vincent Salagoste. Age ko 9. Yung pangalan ng sakit ko, leukemia. May moderate pain ako pag nagtutusok, pero pag matagal na akong nakatusok, nagiging used to it na ako. Actually, nag-start siya nung 2 years old pa siya. He was diagnosed 98% of the cancer cells na nakita sa bone marrow test. 2 years old siya. Nag-undergo kami ng chemotherapy from 2 years old to 5 years old. Pinayagan na siyang pumasok sa regular school kasi nag-ano na rin yung lahat ng test niya is lumalabas na cancer-free na siya. It's grade 2. Medyo may na-detect ng konti sa testicular niya, a sign of relapse. So after that, nung radiation therapy, umukay naman siya. Last September last year, nag-fever si Glenn, masakit yung buong katawan, hindi na siya makatayo. Nag-decide agad yung doctor niya, we have to undergo another bone marrow test. 78%, bumalik. Yung pain nung una, tapos tumoble. Naranasan na namin yung cancer-free na siya. So, parang ito na naman. Sinasabi ko sa sarili ko na miss ko na yung mga school ko. Kaya nag-homeschooling na lang ako. Sinabi ko kay Mami na mag-homeschooling kami. Gusto ko mag-aral kasi gusto ko pa mag-learn ng more things, mag-learn about math, science. And read the content. Yung mga ibang estudyante hindi nag-aaral, hindi pumapasok. Which is, si Glenn, kahit may sakit, pinilit pa rin pumasok. Inano siya ng buong school ng Lorenzo. Tingnan nyo naman si Glenn. May sakit na, pero gusto niya pa rin mag-aral. Compared sa ibang estudyante na bumabagsak. Kaya tinatawag siyang Brave Glenn. Brave Glenn, na-happy ako doon. At saka na-happy sila. Si Glenn mismo, lumalaban siya eh. After a week nung pagka-diagnose na relapse siya, nag-seizure siya eh. Kailangan namin siyang i-undergo ng MRI kung bakit. All the veins, yung mga ugat niya sa brain is parado lahat ng cancer cells. God, kung ito man, kahit masakit, parang hindi talaga kaya. Hindi ko kayang isuko. Kaya sabi ko, hanap tayo ng paraan, magdasal tayo, sabi ko. Nagka-come up ng idea sa panong pera sa chemo. Na-come up ko yung cookies, yung shaping. Ako na lang nag-help doon. Si Mami na yung sa oven. Para alam nila na nagka-chemo ako. At saka kailangan namin ng pera para ma-complete yung chemo. Actually, nag-start lang kami nag-bake for merienda niya kasi ina-adjust ko yung merienda niya na hindi matamis kasi bawal sa kanya yung sobrang tamis. Nang unti-unti namang yun, yung dalawang magkuya. Mami, subukan kaya natin ibenta. Doon na siya nag-start. Tapos, yung mga schoolmates niya, siya na naka-online kasi, so sila ang nagbebenta talaga. Before, nauubusan talaga kami. Kung saan ako nanghihiram. Pag nalaps mo yung isang session ng chemo,
possible na mag-activate ulit ang cancer cells. Kailangan kong pagsikapan na hindi talaga makapag-skip. Sa bawat session, nasa 5,000. Depende sa procedure na gagawin. Gusto kong gumaling para ma-meet ko yung classmates ko, para maging happy sila. Yung mga alam kong tao, magiging happy rin. Gusto ko maging teacher para maturuan ko yung mga gustong mag-aral. Gusto kong gumaling si Glenn, makabalik sa school. Kasi yun ang lagi niyang inaano makabalik siya ng regular school. Mabait, of course. Malambing. Kasi lahat ng mami, every time I love you. Kahit nasasaktan na, I love you pa rin. Pag anak mo na ang pinag-uusapan, napaka-importante. Kahit sabi ko nga sa husband ko, sana ako na nga lang. Huwag na lang yung anak ko. Kung pwede nga, kukunin ko, akin na lang. Love ko talaga sila. Si mami, si daddy, si kuya. Love ko sila lahat ng marami. Nipapray ko na sana magaling na ako. Sana magaling na ako soon.